sa case naman ng Pilipinas, kapag tayo ay nag-engage ng mga ibang bansa, kailangan meron din tayong makukuha. Hindi pwedeng tayo lang ibigay ng bigay. Hindi ba? Kailangan may makukuha din tayo out of that relationship. Hindi pwedeng puro one way lang. Diba? So ibig sabihin nito is there's really a need for our economy to diversify. Yan po yung kulang sa atin. Kaya nangyayari, bumahin lang ng konti ang Estados Unidos, apektado na po tayo because we haven't diversified our economy enough. Now, yung mga BRICS na yan, yung mga iba-ibang mga grupo, maganda i-explore ng ating bansa kung ano ang mga magiging pakinabang kapag tayo ay naging aktibo at involved sa mga grupo na yan. At maipakita natin sa publiko, sa ating mga kababayan, na kapag tayo ay sumali sa mga grupong ito yung mga magiging benefits sa ating economy. Yun yung mga magandang maipakita, Admar. Kasi minsan kasi ang ating mga kababayan, they're skeptical sa mga ibang grupo. Kagaya ng BRICS halimbawa. Kasi nga, ang nakasanayan na ng ating mga kababayan is that ang Estados Unidos ang ating kasangga palagi. Dito po kasi binago nga nila yung kanilang projection or yung kanilang target sa 2024 ng ating economic managers, at sabi nga dito mula 7% nasa 6 to 6.5% ang kanilang target dito sa 2024 na GDP. Pero kapansin-pansin dito, mula nung unang quarter hanggang sa kasalukuyan po na third quarter, medyo hindi po nakukuha or nakikita mo ba na makukuha, achievable yung 6 to 6.5 considering nag-umpisa tayo sa first quarter ng 5.8, 6.4, tapos sa 5.2. Hindi po ba mas mataas-taas pa yung kanilang dapat na habulin maliban dito sa 5.8%? So, kung ang pinag-uusapan natin dito, Admar, yung sa fourth quarter na growth, so ibig sabihin, kung gusto ng gobyerno na ma-achieve yung 6%, doon na lang tayo sa pinakamababa, doon sa range na yan. Kailangan yung fourth quarter mag-grow tayo ng 6.6%. Napakataas po niyan. Kung titignan po yung dato sa screen, huli po tayong naka-achieve ng somewhere in the neighborhood of 6.6%. Nung panahon pa ni PRRD, nung may nakikita ko 6.4% dyan. Medyo maliit lang yung numero 6.4%. Hindi ko lang matansya kung anong quarter yan. I think that is quarter ang pag-uumpisa po, ang first quarter ng 2023, which is si PRRD pa yan, pababa na siya niyan, ay nakakuha tayo ng 6.4. Nung second quarter, kalagitnaan na po ito ng 2022, which is bagong administration na rin na ito, bumagsak siya sa 4.3. Tapos, third quarter ng 2022, 2023, nag-6 ulit tayo, and huli tayong nakakuha ng 6 or mahigit is second quarter ng 2023, 2024, 6.4. Pero bumagsak tayo sa 5.2 nitong nakalipas na quarter. Third quarter. So, ibig sabihin, Admar, ang kailangan habulin ng ating gobyerno dyan ng ating ekonomiya, rather, for the fourth quarter is 6.6%. So kung ang paglago ng fourth quarter ay 6.6%, yung average growth mo for the whole year of 2024 would be exactly at 6%. So ibig sabihin, kung nabanggit mo kanina, meron ding 6.5 na target. So kung sa 6.5, kailangan yung ating ekonomiya ay lumago ng nasa 8.5%. Napakataas nun. Huling lumago yung ating ekonomiya at 8.5 nung katatapos na ng COVID kasi meron tayong tinatawag na base effect. Kasi nanggaling tayo sa napakababang state ng ating ekonomiya nung panahon ng pandemic. So malabong ma-achieve yung 8% na yan. So most likely, ang nakikita ko, because nabanggit ko rin kanina, na merong inflation, nandyan yung ating reliance sa importation, nandyan yung bagyo na mga bagyo ng fourth quarter. So ibig sabihin, yung ating GDP growth for quarter 4 would be around, ang aking prediction dyan, mas mababa sa 6%. At kapag mas mababa yan sa 6%, ibig sabihin para sa buong taon, hindi natin ma-achieve yung target na sinet mismo ng gobyerno, that is somewhere between 6% to 8% for 2024.
Opo, kasi nung una, kasi galing ito ng 7. So kahit mag-7 pa sila, hindi rin makukuha, no? Pati yung 6 at 6.5, kailangan na sub-sub sila sa last quarter. Pero ang napansin natin Mm-mm. dito sa last quarter, panay pagtaas po ng presyo ng mga bilihin. Once ba na tumaas yung presyo ng mga bilihin dyan, ay automatic mahahatak din yung ating ekonomiya? Oo, kasi nga nabanggit ko kanina, Admar, na pag mataas ang rate of inflation mo, ibig sabihin tumataas ang presyo ng bilihin, ano? Bumibilis yung paglago ng presyo. Ang nangyayari is hinahaltak niya ng consumption pababa. Eh, yung consumption sector natin, napakalaki niyan. It accounts to more than 60% of our gross domestic product. So kapag ka yung pinakamalaking chunk mo ng GDP, nag-i-shrink, no? Or nagiging matumal siya because of inflation, magkakaroon talaga ng direktang epekto yan sa overall paglago ng ating ekonomiya. Admar, may ako gustong maidagdag eh. Pwede ba natin pakita uli yung graph ng GDP growth? Pakita natin uli, no? Kung i-zoom in po ninyo mga kababayan, no? Pwede ba natin ma-zoom in dun sa 2022? Yan. Kung titingnan ninyo mga kababayan, ano, kung magdo-drawing po kayo dyan ng linya, yung tinatawag nating trend line, no? Kung magdo-drawing po kayo ng trend line mula po nung 2022 hanggang sa kasalukuyan, yung trend line po niyan flat, mga kababayan. Ano siya eh? Ang tawag natin diyan horizontal yung linya. No, mula dun sa somewhere between 6, 5.5, 5.8. Pag magdo-draw ka diyan ng linya, halos flat yan, mga kababayan. So anong ibig sabihin niya? Ang ibig sabihin, bagamat lumalago yung ating ekonomiya, yung paglago niya hindi kumbaga stable lang yung paglago, no? Ang kinakailangan kasi natin, mga kababayan, yung paglago ng ating ekonomiya, hindi maging flat yan. At hindi rin dapat maging pababa, no? Masama po 'yun pag pababa yung trend line niyan. Kailangan yung trend line niyan, mga kababayan, tumataas. Ibig sabihin, yung paglago ng ating ekonomiya sa mga succeeding na quarter is nahihigitan niya yung paglago doon sa mga nagdaang quarter. Hindi ganyan ang nakikita natin sa growth, mga kababayan. O pag sabi ko nga, pag nag-draw ka dyan ng trend line, flat. Ibig sabihin yan is kulang pa, no, ang ginagawa ng ating gobyerno, kulang pa ang pag-iintay sa private sector, no, para makakontribute sila sa paglago ng ating ekonomiya. Kumbaga nangyayari, Admar, parang same old lang yung ating economy. Kumbaga parang kung ano na lang yung nakagis na natin, okay na sa atin yun, no? I think dapat magkaroon tayo ng pagbabago sa paradigm, yung pagbabago sa pagtikit natin sa ekonomiya. Hindi dapat kailangan flat lang ang growth natin. Kailangan yung trend line ng growth natin, tumataas po yan. At hindi po yan ang nakikita natin sa mga datos itong nagdaang 8 quarter, mga kababayan. Opo. Samantala, iba pa tayong factor, no, sa ating contributor dito sa ating paglago ng ekonomiya. Itong mga remittances ng mga overseas Filipinos natin, Doc Batu, no? And meron pong bagong ipatutupad nga na immigration na policy ang Trump administration at posibleng maapektuhan din dito yung mga nasa 300,000 mahigit siguro na mga Pilipino, no, na sinasabing illegal na nag-stay sa US, pero alam naman natin kung sila po ay illegal na nag-stay doon pero nagtatrabaho sila, might as well na nagpapadala din sila ng mga remittances. Itong mga ganitong policy, Doc, may malaking impact din ba ito sa ating ekonomiya? 300 din dito, 300 at 50,000 na sinasabing mga Pilipino na naka-stay illegally sa Estados Unidos. Kung titignan kasi natin, mga kababayan, ang composition ng ating remittances, kung saan nanggagaling yan. Ang pinakamalaking pinanggagalingan po ng remittances sa ating Pilipinas, papunta sa Pilipinas, galing po sa Estados Unidos. So yan yung biggest remittance source country po ng ating bansa. Ibig sabihin, yung ating mga kababayan na natatrabaho at naninirahan sa Estados Unidos, sila po yung nagsesend ng remittance sa napakalaki mga amount, no? Pag sinumatotal niyo po lahat yan. Ngayon, dahil dito sa polisiya ni Donald Trump, no, patungkol sa kanyang immigration policy, particularly yung mass deportation, yan yung kinampanya niya, Admar, itong nakaraang eleksyon. At kinampanya din niya yung tinatawag na America First, no, na kapakanan muna ng mga Amerikano before kapakanan ng mga ibang lahi.
So ibig sabihin yan is definitely magkakaroon ito ng impact in terms of dun sa job security ng ating mga kababayan na naninirahan sa Estados Unidos. Mapaligal man yan or illegal na immigrant, magkakaroon po ng impact yan. Although mas matindi ang epekto niyan dun sa mga illegal na immigrants. No? Kasi yan yung tinatarget ni Donald Trump para dun sa kanyang mass deportation. No? So iniisa-isa na niya yan. Although ang priority nila sa ngayon, Admar, is to deport yung criminal illegal aliens. No? So yan yung mga walang status sa Estados Unidos pero meron din silang mga criminal record. No? So inuuna na nila yan. In fact, hindi ko lang alam kung nasubaybayan ninyo ito, no? na pinadeport na ni Donald Trump yung mga criminal illegal aliens papuntang Colombia. Pero ang ginawa ng presidente ng Colombia, sabi niya, hindi ko tatanggapin itong mga eroplanong ito na pabalik ng Colombia. Anong ginawa ni Donald Trump? Sabi ni Donald Trump, sige, ayaw mong tanggapin itong mga dinedeport namin, magpapataong kami sa inyo ng taripa na 25%. At mag-i-increase ito ng 50% next week. At hindi lang yan, mas magiging stricto kami sa mga papasok na galing Colombia papuntang Estados Unidos. So ibig sabihin, talagang Donald Trump means business, particularly sa illegal immigration. So ibig sabihin nito, kung ganito ka-firm ang stand ng gobyerno ng Estados Unidos sa ngayon sa illegal immigrants, definitely makakaroon to ng impact sa job security ng mga illegal immigrants, which in turn makaka-apekto ito sa remittances. So asahan na natin na dahil sa pulisiyang ito ni Donald Trump, magkakaroon ito ng direct impact sa flow ng remittances na pumapasok sa Pilipinas. Alam naman natin ang Estados Unidos ang may pinakamalaking source ng remittances. At hindi lang yon. Kung titingnan po ninyo ang remittances sa Pilipinas as part of its gross domestic product, it ranges somewhere between 13 to 15% ng ating ekonomiya. So ibig sabihin, kapag nagkaroon ng contraction sa remittance sector because of Donald Trump, magkakaroon ito ng impact, Admar, sa ating ekonomiya through, again, consumption. Kasi alam naman natin na napakaraming OFW families rely on remittances for their consumption. So kung mababawasan yung remittances na pinadadala dahil nga baka na-deport yung nagpadala, ang mangyayari niyan is hindi lang mababawasan, Admar, yung remittances. Yung mga na-deport na yan, babalik yan ng Pilipinas at makakakontribute yan sa unemployment rate ng ating bansa. So ibig sabihin, may maraming epekto. So may epekto direkta dun sa mga Filipino families, OFW families. Merong epekto yan sa unemployment. May epekto yan sa consumption. At magkakaroon yan ng epekto sa demand sa mga produkto sa ating bansa at magkakaroon yan ng epekto sa overall na paglago ng ating ekonomiya. Kaya nga, we need to brace ourselves in terms of kung ano yung mga magiging impacts nitong policy na ito sa ating ekonomiya. And I believe na yung ating mga economic managers, they're putting this into account. Naniniwala ako dyan. Kaya lang, we need to be careful as well, and we need to engage Donald Trump. So yan yung dapat na ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. is to engage with Donald Trump. Kausapin niya si Trump para ma-mitigate yung mga posibleng maging adverse effects ng mga pulisiyang ito sa ating ekonomiya. So yan yung disadvantage din, no? Pag wala tayong alternatibo or dagdag na parang contributor para sa ating ekonomiya, lalo na kung lagi tayong nakadepende sa mga panlabas natin, lalo pa naman dito sa Pilipinas, more tayo on importasyon. At parang at mercy lagi tayo kung nagkakaroon ng pagbabago sa ibang bansa, kung saan tayo kumukuha ng mga produkto or kagaya niyan sa mga overseas Filipinos, kung nagkakaroon ng mga problema, kung wala kang pang-buffer or pondo, no, na iba pang mga pamamaraan, talagang apektado yung ekonomiya. And considering, isa't dapat sa mga makakatulong dyan is yung ating exportation. Pero kung mapapansin natin, dito sa table po ng mula sa PSA, kung may papakita natin yan, ang table po sa PSA mismo, puro negative tayo. Ano bang basa mo dito sa datos na ito, Doc? Yan titingnan ninyo, Admar, makikita ninyo na yung ating export nag-i-shrink. Makikita niyo, for example, nung 2024, makikita ninyo sa export, November, nasa negative 8.6%. Ibig sabihin, lumiliit yung
ating export, ano? Tandaan din natin na kapag ka mas malapit sa zero, no, mas maliit kung negative siya, pero mas malapit sa zero, ibig sabihin kahit na negative siya, hindi masyadong malaki yung ibinagsak, no? Pero makikita natin na for November 2024 at December 2024, mas malaki ang ibinabagsak on a year-on-year basis ng ating exports kumpara sa ating imports. Ibig sabihin yan, mga kababayan, na mas lumalaki, baga parang mas malaki pa rin talaga yung ating importation kaysa sa ating pag-i-export. So ano yan eh, that is a symptom of a far bigger problem, which is hindi nga tayo sufficient in terms of yung production na kinakailangan ng ating bansa. No? Kaya yan yung nakikita natin, na yung ating mga imports ay mas malaki kaysa sa ating mga export. Kasi nga, yung demand na pangangailangan natin, yung demand ng mga produkto sa ating bansa, hindi ma-meet ng ating local producers. Kaya ang nangyayari is tayo ay nag-aangkat. At yung pag-aangkat na yan, nangyayari dyan is we pay in foreign currency pag tayo i-import Admar, no? Halimbawa yung US dollars. Isa sa mga sources natin, mga kababayan, ng US dollars are remittances. So ibig sabihin, kapag ka nagkaroon ng in full swing itong immigration policy ni Donald Trump of mass deportation, nakaapekto ito sa ating mga kababayang Pilipino na naninirahan sa Estados Unidos ng mga walang status, no? Magkakaroon ito ng impact dun sa dami ng dolyar na pumapasok sa ating bansa. At yung dami ng dolyar na pumapasok sa ating bansa, yan din ang ginagamit nating dolyar kapag tayo bumibili naman ng mga produkto na ini-import natin. So ibig sabihin, kapag umuunti na yung dolyar na pumapasok sa ating bansa at tayo angkat pa rin tayo ng angkat, ang nangyayari nito, mga kababayan, is lalong hihina ang ating piso. At kapag humihina po ang ating piso, ang nangyayari, yung mga ini-import natin, nagiging mas mahal po siya. Kasi ang nangyayari nga, kinakailangan mo ng mas maraming dollars para ikaw ay bumili. So magkakatagni-tagni yan, Admar, eh. Mula remittances, papunta sa value ng ating peso, papunta sa importation, pati foreign debt, mga kababayan, maaapektuhan po niyan. Kasi yung ating mga utang panlabas, that is expressed in foreign currency. And about 86% of our foreign debt is in US dollars. So kung umuunti yung inflow mo ng dollars, no, because remittances are slowly drying up na because of immigration policies ni Donald Trump, that will have an adverse effect hindi lang sa ating imports through sa paghina ng ating piso, dun sa paglobo ng ating utang panlabas, no? At hindi lang 'yon, magiging mas mahal yung mga ini-import natin, kagaya halimbawa ng produktong petrolyo, no? So halimbawa, kahit bumababa ang presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilihan, pero humihina naman ang ating piso, parang nagiging baliwala rin yung pagbaba ng presyo nito sa pandaigdigang pamilihan, Admar. So talagang napakaraming magiging epekto nito. Kaya nga dapat talaga ini-engage ni Marcos Jr., itong si Donald Trump, para hindi maging masyadong malala ang magiging epekto nito sa ating bansa, lalong-lalo na po sa ating ekonomiya, Admar. Malaking tulong po ba, Doc, yung pagsama natin, paglahok o pagiging miyembro sa iba't ibang mga organisasyon para mas lumawak din yung ating market, kagaya po ng BRICS, yung mga kapitbahay natin dito sa Southeast Asia ay talagang sumali na dito sa BRICS po, or kahit na sumali tayo dyan, kung wala naman tayong may pagmamalaki, wala tayong maibigay sa kanila, maibenta sa kanila, magiging useless din po yan. Alam mo, dyan napapasok, Admar, yung ating foreign policy, which is hindi konektado dun sa ating economic policy. May disconnect talaga yung ating foreign at saka yung ating economic plan. Bakit ko nasabing disconnected po? Kasi ang nangyayari is nagiging masyado tayong malapit sa Estados Unidos at nakakalimutan na natin na mayroon pa palang mga ibang ekonomiya na malalaki rin at makakatulong sa atin. Ang nangyayari kasi sa atin, mga kababayan, is we're not diversifying our economy enough. Ibig sabihin ng hindi tayo nagda-diversify, ibig sabihin umaasa lang tayo sa isang malaking bansa kagaya ng Estados Unidos. At kapag halimbawa kagaya yan, nagbago yung pulisiya, no, sa immigration, naging mas stricto,
dinedeport yung ating mga kababayan na walang status, maaapektuhan ng ating remittance. Ang nangyayari niyan kasi nga hindi diversified yung ating pinanggagalingan halimbawa ng remittances. Ang nangyayari po niyan is talagang maapektuhan tayo kapag nagkaroon ng pagbabago ng pulisiya. So diyan na papasok yung foreign policy na kung saan na dapat maging kaibigan din tayo ng mga maraming bansa, hindi lang ng Estados Unidos. Nandiyan ang China, nandiyan ang mga bansa sa Africa, nandiyan ang India, nandiyan ang Latin America. Napakarami mga bansa, nandiyan ang Russia, ibang bansa sa Europa, na pwede talaga natin kaibiganin at kumbaga magamit natin itong mga magagandang relasyon na mabubuo para mas ma-diversify pa po ang ating ekonomiya. Kasi ang nangyayari, over-reliance in the United States is, it's not good. We know already that the United States it's not a good economic partner. Hindi sila magandang partner. Kasi ang nangyayari sa Estados Unidos is that palaging interest nila kaysa sa interest natin. No? Kumbaga, alam naman natin na ang mga bansa is they care only about their own interest. Ganun po talaga sa ganyang mga relasyon. Ano? Pero tandaan din natin na dapat sa case naman ng Pilipinas, kapag tayo ay nag-engage ng mga ibang bansa, kailangan meron din tayong makukuha. Hindi pwedeng tayo lang ibigay ng bigay. Hindi ba? Kailangan may makukuha din tayo out of that relationship. Hindi pwedeng puro one way lang. Diba? So ibig sabihin nito is there's really a need for our economy to diversify. Yan po yung kulang sa atin. Kaya nangyayari, bumahin lang ng konti ang Estados Unidos, apektado na po tayo because we haven't diversified our economy enough. Now, yung mga BRICS na yan, yung mga iba-ibang mga grupo, maganda i-explore ng ating bansa kung ano ang mga magiging pakinabang kapag tayo ay naging aktibo at involved sa mga grupo na yan. At maipakita natin sa publiko, sa ating mga kababayan, na kapag tayo ay sumali sa mga grupong ito yung mga magiging benefits sa ating economy. Yun yung mga magandang maipakita, Admar. Kasi minsan kasi ang ating mga kababayan, they're skeptical sa mga ibang grupo. Kagaya ng BRICS halimbawa. Kasi nga, ang nakasanayan na ng ating mga kababayan is that ang Estados Unidos ang ating kasangga palagi. Maganda siguro na maipakita rin sa ating mga kababayan kung ano yung mga benefits at kung ano yung mga magandang maidudulot kapag nag-diversify tayo ng ating mga relasyon. Kagaya halimbawa ng pagsali natin dyan sa BRICS na yan. Opo, and bilang panghuli na lamang po, kanina yung sa GDP, yung ating pinagbasen, tiningnan at pinag-aralan. Dito naman po tayo sa inflation kasi ang target po ng pamahalaan ngayon ay nasa 3.2% ng inflation for 2024 at mukhang na-achieve naman ata ito last year, 2024, dahil kung i-average mo ata is nasa 3.2. Malaki itong pagbaba kumpara sa 6 noong 2023. Pero ano bang ibig sabihin nito? Dapat na bang magsaya ang taong bayan? Kasi kung datos ang pag-uusapan mula sa ang inflation natin, average last 2023, natapos na ang pandemya, before pang 2023, nasa 6% yung inflation. Pero bumaba ito sa 3.2. Dapat na bang maging masaya tayo dito? Or same as usual pa rin, tumaas lang din yung matagal nang tumaas? Kasi Admar, kapag nagiging ganyan na yung rate of inflation natin, na yung pangkalahatan, bumababa na talaga siya. Makaka-apekto yan sa interest rates. Kasi tandaan natin, na mga panahon na mataas talaga yung rate of inflation, mataas yung interest rate na sinaset ng Bangko Sentral. Nung bumababa na yung rate of inflation, binababa na rin ng Bangko Sentral yung interest rate. So ibig sabihin yan, pag mas mababa na yung interest rate, mas mura ng mangutang. Kumbaga mas mura na mag-avail ng mga loans. No? Kung kayo po ay nag-iisip na bumili ng bagong sasakyan, dahil mababa na yung interest rate niyan, magiging mas medyo affordable na po yan para sa inyo. So may ganung story, Admar. Kasi pag bumababa na yung rate of inflation, may impact yan sa interest rate. Pero tandaan din natin na hindi ibig sabihin na pag bumababa ang rate of inflation, bumababa ang presyo ng bilihin. Ang ibig sabihin po niyan is bumabagal lang po yung pagtaas ng presyo. Hindi rin po dito na nakikita yung nangyayari sa food inflation. Kasi sa bagamat, makikita natin yung pangkalahatang inflation na bumababa. Yung food inflation natin mataas pa rin, Admar. Maraming sa ating mga kababayan ay hindi pa rin nila abot kaya yung mga presyo ng mga ibang mga pagkain. At makikita natin yung mga problema halimbawa sa specific na mga produkto kagaya biglang nagmamahal yung kamatis o kaya biglang nagmamahal ang sibuyas, biglang nagmamahal ang bawang, yung mga ginagamit nating panggisa,
kumbaga meron pa rin mga ganyang problema because again, governance yan because of supply chain problems. Yan yung kumbaga, hindi natin nakikita dun sa graph na pinakita natin kanina kasi nga yung graph na yan, para na yan sa pangkalahatang inflation sa ating ekonomiya. No? Pero kung if you will dig deeper there, makikita mo na meron talagang mga paggalaw, mataas pa rin na presyo ng mga ibang mga piling bilihin. No? So ibig sabihin, hindi pa na-solve yung problema in terms of food inflation. No? Yung bigas, presyo ng bigas mataas pa rin. No? Kaya nga, nag-i-introduce sila ng suggested retail price, nag-i-suggest sila ng yung mga murang bigas para sa ating mga kababayan kasi nga rice still remains unaffordable, lalong-lalo na po dun sa mga kababayan nating mahihirap. No? So, kumbaga, kung ikaw balak mong mangutang at balak mong bumili ng bagong sasakyan, ano, o kaya ikaw mag-i-expand ng iyong maliit na negosyo, pupunta ka sa bangko para mangutang, para mag-expand ka ng negosyo mo, magandang balita ito para sa iyo kasi bumababa yung rate of inflation, bababa rin ang interest rate. Pero dun sa ating mga ordinaryong consumer, yung ating mga kababayang mahihirap, hindi pa rin nila ramdam ito. Kabagamat makikita nyo sa datos, bumababa na rate of inflation, it remains meaningless pa rin dun sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po yung ating mga kababayang mahihirap because many food items remain unaffordable for them. So kumbaga, Doc, itong yearly or monthly na inflation, hindi ito kumbaga sumasalamin talaga direkta doon sa problema sa tunay na inflation na kumbaga ito yung mga pangunahing binibili, pangunahin talagang tinatangkilik ng ating mga kababayan na malimit talaga silang nagrereklamo kung saan nabanggit mo nga, ano ba yung mga pinaka-priority ng ating mga kababayan? Pagkain. No, kasi halo-halo na ito. Meron pa ito sa renta, kung ano pang mga serbisyo na alam naman natin hindi naman lahat tinatangkili kumbaga ng ating mga kababayan. Maaring bumaba sila, pero ang pinaka-priority ng ating mga kababayan yung presyo ng langis, yung pagkain. Diyan umiikot yung budget ng pera, ng sahod ng ating mga kababayan. So, hindi direktang sumasalamin agad-agad dito sa mababang numero na ito, Doc. Tama ka dyan, Admar. No? Makikita mo yan in terms of empirical evidence dun sa mga survey, no, na ginagawa ng mga halimbawa ng Publicus Asia o kaya survey ng SWS o kaya Pulse Asia, yung mga yan. O kaya yung Okta. Makikita mo sa kanila kasi may mga tanong sila dyan patungkol sa mga kung ano yung mga top national concerns. Ano? Makikita mo dyan na palagi yung mataas na presyo ng bilihin, always on top yan or nasa top 3 yan. No? Nasa taas siya palagi. Ibig sabihin, although makikita mo sa datos na bumababa yung rate of inflation, and yet, yung mga top national concerns, nasa pinakaibabaw pa rin yan, yung rate of inflation. So, anong ibig sabihin? The data na nakita natin kanina is not reflective of what is going on the ground. Kasi iba yung sinasabi ng mga survey na nakita natin kanina. And by the way, yung mga survey firms na yan, bagamat of course may mga kababayan tayo na may sabihin nila, hindi ako naniniwala sa survey na yan. Iba-ibang survey firms po itong nagsasabi. Pero consistent yung message. Ang message is that na ayon sa kanilang mga respondents, nationwide, inflation remains to be a national issue. On top, top national concern yan. So ibig sabihin, kahit nakita sa datos, bumababa ang rate of inflation, but it doesn't mean na it really mirrors what's going on in reality. Hindi lang yan, Admar, by the way, makikita nyo mula September hanggang December noong 2024, makikita nyo yung trend line. Ayan na naman tayo mga kabayan, yung trend. Yung guhit, pataas yung rate of inflation, mga kababayan. Umataas na naman. So ibig sabihin, kapag ka tumataas yan, kasi ang inflation ng ganyan, Admar, meron tayong tinatawag na momentum, yung parang inertia niyan. Ibig sabihin niya na it's very likely na yung trend ng pagtaas ng rate of inflation, maki-carry over yan hanggang 2025. So ibig sabihin, baka first quarter ng 2025, patuloy na tumataas yan paunti-unti yung rate of inflation. So ibig sabihin, hindi pa rin talagang na-solve kung ano yung fundamental cause. Kasi nga, kaya naman tayo nagkakaroon ng inflation, lalong-lalo na sa pagkain. Because we are not producing enough what our economy needs. Babalik tayo sa supply side ng ating ekonomiya. We're not producing enough pangangailangan ng ating mga kababayan, kaya nagkakaroon ng ganyang problema pa rin sa rate of inflation.
Oh, dagdag ko lang, Doc, kasi nga, 'di ba, nababanggit natin kanina, hindi affordable ang bigas ng Pinas ngayon dahil nga sobrang mahal. Ay isa sa mga paraan na ginagawa ng gobyerno ngayon, may balak silang magdeklara ng food security emergency. Ano bang masasabi mo dito para bumaba? Gagamitin yung buffer stock ng NFA? Well, I mean, again, these are all band-aid solutions ito, Jade, ano? Because it doesn't address yung fundamental problems ng ating agriculture sector, which is yung pangmatagalang kapabayaan or neglect ng ating gobyerno doon sa ating mga farmers, no? Kasi sila talaga ang pinaka dapat na tinutulungan ng ating gobyerno, yung ating mga magsasaka mismo, no? At mga mangingisda. Kasi nga, sila talaga ang nagpo-produce niyan eh. No? Sila ang pinaka-producer niyan. So, ibig sabihin, itong pagdedeklara ng food price emergency, halimbawa, whatever they wanna call it, it only allows the NFA to release its buffer stock. Kasi may bali-balita rin, Jade, na yung mga buffer stock ng NFA naluluma na kailangan ma-release na yon. No? So, they have to declare an emergency para naman bago mabulok yun, or bago masira siya, ma-release na sa mga kababayan natin para makain na siya. No? That speaks volumes in terms of what our government is really doing to address the situation. Puro stopgap, band-aid solutions tayo. No? What needs to be done really is a complete revisit and evaluation of the rice tariffication law. Whether it was really effective or not, and whether or not kailangan ibalik yung price stabilization powers ng National Food Authority para makontrol ang presyo ng bigas sa mga merkado. No? Kasi nakita naman natin na yung policy nila noon ng pagbababa ng taripa, it did not lead to a reduction in the prices, particularly of imported rice. Ineffective yung policy na yan. No? So sa ngayon, itong pagdedeklara ng emergency, I think this is just to release the buffer stock. Ano? Matagal na tayong may emergency, mga kababayan, sa ating food security. No? Matagal na yan may emergency. Ngayon lang nila officially na dinedeclare yan para mailabas nila yung buffer stock. No? But the thing is, this food emergency has been with us for a long time already. And ang kinakailangan natin dito, hindi band-aid solutions ang kailangan natin dito, mga kababayan. We really need permanent solutions to address this problem of food security sa ating bansa. Doc, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Sa ulitin po, mabuhay po kayo.